ito. Kahit na iilan lamang tayo sa paningin ng ating kapwa, tunay na napakaraming anghel na nariyan. Amen? God is good. All the All the time. time. God is good. Praise the Lord. Now and Now forever. and forever. Praise the Lord. Maraming palakpak. Lagi tayo yung malakpak dahil para hindi magpuri ang mga bato, ang mga tubig, ang mga puti, ang mga halaman. Dahil tayo ay may mga kamay na binigay ng Diyos. Pinagkaloob niya ang ating buong katauhan, ang ating buong sarili na kumpleto. Yung iba nga walang kamay, walang mata. Diba? Pero tayo ay kumpleto ng mga parte ng ating pangangatawan. Na ito nga, ang ipaabot sa ating mga paalala. Kasi minsan tayong mga tao bilang isang tao na may kahinaan, nakakalimot lagi-lagi. Kahit man tayo yung mga lingkod na ng Diyos, nariyan yung ating kalimot. Pero ito ay hinihingi natin ng awa kapag na burahin na, bura-bura ang mga kalimot na yan. Dahil hindi yan magiging biyaya, hindi yan makakatulong sa ating mga pagganap ng ating tungkulin na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat sa atin. Pagganap ng ating mga pananagutan sa ating kapwa. Nasabi nga, sa 10 utos, naging 2 utos na lang. Napakabuti talaga ni Amang Yahweh. Iniksian niya na. O, dati ang haba-haba, 10 yan. Pero ngayon, 2 na. Nasabi nga, ibigin mo ang iyong sarili tulad ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at pag-iisip. O, buong pag-iisip at kaluluwa. Lahat yun. Kasi, kung tayo ay tunay na lingkod ng Diyos, gagamitin natin yan. Para sa ganun. Gagamitin mo yung kamay mo, yung puso mo. Hindi mo maiibig kung wala kang puso yung kapwa mo. Kung naubusan ka na ng pag-ibig, hindi mo maiibig yung kaaway mo. Dahil wala ka nga pag-ibig eh. Zero balance. Di ba po? Oh, nakakaya kay Lord. Dahil isa ito sa mga pamamaraan niya na hindi lamang tayo nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng biyaya niya, kundi pagbabayad puri natin ito, pagpabalik natin, tatanaw ng utang na loob natin sa Kanya. Dahil napakarami ng utang na loob natin kay Amang Yahweh. Amen? Ito, nasa lapit hapon ng ating mga buhay, pinalalawin niya pa. May kalakasan pa tayo, may kagalakan, may kasiglahan, at nakakasunod pa tayo sa Kanyang mga mahalagang ipinagputos. Kaya, kay buti-buti ng Diyos na buhay na ating pinagdilingkuran. Nariyan lagi ang Kanyang kabutihan at kadakilaan. Amen? God is good all the time. Praise the Lord now and forever. Kaya, syempre, yung ating lakas, iaalay natin ito sa paglilingkod sa Kanya para masigit na pahahabain at daragdagan ng ating kalakasan, ang ating buhay. O, diba? Aabot tayo, sabi nga ng pangako ng Amang Yahweh, aabot din natin ang 100 taon. Diba? Tayo ay nakarating na sa bagong Jerusalem na minsan hinagap panaginip. Hindi natin ito hinangad sa ating mga buhay. Pero bakit narating natin yung bagong Jerusalem? Sa ating mga pagtsatsaga at pagsunod sa Kanyang kalooban. Kung hindi tayo sumunod, naging masusuwayin po tayo, o diba, kaawa-awa ang ating mga buhay. Kaawa-awa ang ating kalagayan. Magiging walang kabuluhan ang buhay natin sa mundo ito. Dahil tayo ay may ipinaghahanda. Dahil darating sa ayaw natin sa gusto, darating tayo sa pagsusulit sa mga panahon yun. Na tayo'y lahat na binuhay at binayaan ng Diyos ng mga buhay ay tunay na magsusulit sa Kanya sa takdang panahon. Amen? Agree ba tayo doon, mga kapatid? Talaga po, sa ayaw sa gusto natin, talaga sa palakpak sa ating Panginoon. At yun ang lagi nating pinaghahandaan para marating natin
ang buhay na walang hanggan. Para makatahan tayo sa tamang landas, patungo doon sa buhay na walang hanggan. Para tayo ay hindi mapahamak, hindi mapalayo sa Diyos, hindi mawalay sa Diyos. Kung bakit tayo patuloy niyang tinitipon at pinamamahalaan. Dahil ganun tayo kamahal. Dahil siya na ang Diyos ng pag-ibig. Amen? That is good all the time. Praise the Lord. Now and forever. Sasabihin mo, buong lakas, iniibig mo. Eh, yung lakas mo, kung saan-saan mo lang ginagamit, kapatid. Yung mga kamay, ginagamit mo yan sa panununtok, pananampal. Yung mga paa mo, hindi mo mailakad papunta sa gawain kung wala tayong pamasahin. Umaasa ka na lang na ikaw ay naroon, nananalangin sa bahay. Ay, hindi pa po yun magiging kapunuan natin sa ating buhay. Kulang na kulang pa. Para tayo ay mapuno ng kaalaman, lumago. Dito, kailangan pagsumikapan, hindi lamang tayo dun sa misa, sa mga homilya ng pari makikinig. Mag-aral tayo sa kanyang salita. Sabi nga, lagi di ba? Mag-aral kayo lagi, mga anak ko, sa aking salita. Para tayo ay lumakas, tumibay, lumago sa ating mga buhay paglilingkod. Amen? Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos. Hindi naman natin ito kalooban, mga kapatid. Pero dahil yan ang kagustuhan ni Amang Yahweh sa buhay natin, ay talaga naman tayo ay dapat sumunod sa Kanya ng mga kagustuhan. Para tayo magiging masusuwayin, pasuway sa ating paglilingkod. Lagi-lagi na ialay natin ang ating mga oras at panahon, ang ating mga bulsa, ang ating puso, dahil yan ang dapat gagamitin natin. Sino ba ang nananaan dyan, mga kapatid? Yung galit ba? Mga puot? Mga pagdaramdam, pag hinanakit? Yung puso, dapat puno yan ng pag-ibig. Hindi mga basura ang laman yan. Pagkos ang naninirahan, dapat yan ang Holy Spirit na hanggang tayo'y mawala sa mundo ito. Siyang mananatili dyan. Ang ating Panginoon. Para nang sa lahat kabutihan ang ating may paglilingkod sa kapwa. Ang ating papangarapin, hahangarin para sa kanila. Amen? God is good all the time. Praise the Lord now and forever. Sinasabi mo, minamahal mo yung kapwa mo, ni minsan hindi mo nga mapainom kahit isang basong tubig. Kahit hindi na nga malamig Wala na nga matching tinapay na itutulak ng tubig na yun. Tubig na lang dahil uhaw na uhaw. Galing siya sa malayong lugar. Kumakatok sa pintuan mo, pero wala, no pansin. Bingi sa paghiling ng tulong. Di ba po? Sa atin sa lumang buhay, gano'n tayo. Wala tayong pakil. Amen. Pero ngayon, lahat yan, dahil naririyan na yung konsensya natin, sumisigaw na, at tayo'y nahihiyak na kay Amang Yahweh, kay Lord, kay Mama Mary. Dahil sila ang dapat na mga modelo nating tutularan sa ating mga paggawa. At tayo ng mga pinagkatiwalaan ng mga mabuting bagay na yan, huwag natin ipagkait na ibahagi. Lagi yan, huwag tayong manghinawa na ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Yung pag-ibig niya, yung pagmamalasakit, yung pag-uunawa at pagpapatawad, paggalang sa kapwa natin. Gaano man kaaba yung kapwa natin, siya ay igagalang natin, mamahalin natin, at uunawain natin sa kanyang pagkukulang, kamalian. Dahil ito ang gusto ng Diyos maging mabuti tayo lahat. Kung bakit tayo kanyang pinamamahalaan. Dahil kapag ang Diyos ang namamahala sa ating buhay, wala na tayong hahanapin pa. Wala na tayong questionable pa. Mga katanungan pa. Dahil kapag siya tunay na
awa at abal at grasya. Magiging mahabagin ka rin, maawain, magiging mabuti ka rin tao na nilikha niya sa sanlibutan ito. Dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay puno-puno ng hiwaga at mga himala. At yan ay ating mararanasan sa ating buhay paglilingkod. Kung tayo ay tunay na mabuting tagapagtingkod. Amen? God is good All the all the time. God is good. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Maraming palakpak. Tayo magkatubilin pumalakpak, magpuri at umapit sa Diyos. Dahil mahirap na. Kung sabi ko nga kanina, kung ang mga bato, ang mga halaman, ang mga tubig na magpuri at mga tubig, ayaw natin yun. Di ba po, mga kapatid? Itinataboy na natin yung mga salot. Ayaw natin na marating at makarating dito mga salot, mga trahedya na yan, na maranasan pa natin. Kaya nga, ipinapanalangin po natin ang ating mga kapatid at kapwa na nakakaranas dito. Para na sa gano'n, sila man ay maipsan ang mga kapigatian, kalungkutan sa buhay, mga mabibigat na daladalahin dahil itong pananalangin ay napaka-powerful. Amen? God is good all the time. Sama-sama tayo together. Walang iwanan. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Tayo lang ng mga tao ang umiiwan, tumatalikod. Nangihinawa dahil minsan iba ang gusto ng ating mga sarili. Pero ito yung kalooban ng Diyos, ito yung susundin po natin. Para na sa ganon, 10 ng ating mga salinlahi ay bibiyayaan niya na napakaraming biyaya. Amen? Yung tayo ay kahit na may kunting karamdaman, hindi tayo na hospital. O, di ba? Napakalaking himala yan sa ating buhay. Kahit may karamdaman tayo, nakakarating tayo sa gawain ng Diyos. Dahil iyan ang mga pamamaraan niya. Pinapaalalahanan tayo sa mga mabubuting bagay upang ito ang ating ganapin, ibahagi sa ating kapwa. Kaya nawa, tayo ay huwag manghinawa. Gawin ito. Isa kang pinagkatiwalaan ng Diyos, ipakita po natin na tayo ay karapat-dapat sa tiwa-tiwala tayo bilang kanyang mga lingkod at anak. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Diyos. God is good All the all the time. time. God is Set good. my spirit free. Yahweh Yahweh Shaddai. Shaddai. Set my spirit free. Kasi mahirap na tayo ay laging mangunahan sa ating Diyos na buhay. Huwag nating hamunin ang ating Diyos. Huwag nating salungatin ang kanyang mga itinuturo dahil mawiwindang lamang ang ating mga buhay. Amen? Walang pagpapala, walang grasya na makakangkan tayo. Talagang buhulak po sa ating mga kamay. Pero kung tayo ay bukas palad, natutulong, hindi yung iisipin mo puro akin, puro pakabig. Kung iyan palabas lahat, tunay na iyan ay ibabalik ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Amen? Hindi natin pinangihinayangan. Hindi natin iniisip yung ibibigay natin. Dahil pangako naman ng Diyos yan eh. Sabi nga, kung ano man ang ibinigay ng iyong kaliwang kamay, huwag mo nang ipagkatingay sa kabilang kamay mo. Dahil ikaw na lamang at ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Diba? Biyaya. Nagagawa na natin ba yun, mga kapatid? Na pagsusumikapan na natin. Dahil tunay na tayo ay tinitining ng Diyos upang tayo ay maging dalisay sa kanyang harapan. Higit, marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga aking mga anak,
Kaya nga yung mga anak, yung books. Patayos eh. Wala. Bakit wala? Nakapatay. Hindi gumawa. At yung mga kuya ay Kaya nga aking mga anak, kayo ay tinawag ng Diyos. Sa sarili ko kami ito. Kaya pakaingatan nyo na kayo ay makasakit ng damdamin na ginugaw. Sapagkat kung ano ang ginawa niyo sa inyong kapwa, ay sa Diyos ninyo ito ginawa. Ang bawat isa sa inyo ay dapat na maging malapit sa Diyos at pakinggan ang kanyang mga utos. Sundin ninyo Sundin ninyo ang pinag-uutos ng Diyos na ibigin ang Diyos na ang buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Pag-aralan ninyo, aking mga anak, kung paano ninyo iibigin ang Diyos, sapagkat kayo lahat ay kanyang pinahaginan ng kanyang pag-ibig. salamat po ng puring pagsabi. Amen. Malakas ang palakpak sa ating Diyos. Tayo daw po ay tinagda ng Diyos, tagapaglingkod. Iingatan natin ang ating mga sasabihin. Yung ilalabas ang ating mga labi, ating iisipin, yung ating mga paggawa, para wala tayong masasaktan ng kalooban ng ating mga kapwa at mga kapatid. Iingatan natin ang ating pagsunod na naway makita sa ating mga paggawa na tayo nga ay tunay at makatotohanan gumagawa bilang tagapaglingkod ng Diyos. Hindi paimbabaw, hindi pagkukunwari, walang pag-aalinlangan, walang takot, walang mga pangamba, bagkus lahat yan. Hinihingi at ipinapanalangin natin na sumaatin ang tibay ng loob at tatag ng loob para tanggapin ang pasalamatan sa Diyos ng mga pag-uusig man na yan, pag-aalinura, pagpaparatang, katulad ng naranasan ng ating buhay na Panginoon sa kanyang pagmimisyon. Kung tayo ng mga missionary, mga propeta ng Diyos, nararanasan po natin yan, maglulad na tayo sa Panginoon. Dahil naroon na yung biyaya na kailanman tuloy-tuloy ang pagdalo nito ng walang hanggang biyaya. Amen? Dahil ibibigay na yan kapag tayo nakakaranas na ng mga pag-uusig, pag-aalimuran. Dahil tayo ay tapat ng tagapaglingkod ng Diyos. Hindi, walang halong pagkukunwari, pakitang tao ang ating mga paglilingkod. Buong katotohanan, buong katapatan na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos yung mga mapagpaigbabaw. Amen? Dahil kasalanan yun. Buong puso mong paglilingkuran yung tao, buong katapatan, buong kababaan ng kalooban, buong kasyan at kagalakan. Dahil paglilingkuran mo siya sa abot ng iyong makakaya. Dahil ito yung kalooban ng Diyos. At yan ang pinagkatiwala niya sa atin na tayo'y umiibig ng makatotohanan. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Amen? Di ba po mga kapatid, masarap sa pakiramdam natin kung iyan ay nasusunod na natin. Dahil iyan ay mga mahalagang utos ng Diyos. Tunay na biyaya at ganting pagpapala ang ating makakamtan. 10 ng ating mga saling lahi. Dahil yan ang dapat maipapamana nating kayamanan. O nga po, kailangan natin ang mga pananalapi. Walang sino man tao na hindi nangangailangan po ng financial. Pero ang Diyos na ang siyang gagawa, maraming pamamaraan ng Diyos para tayo ay biyayain niya ng mga bagay
tayo ay susunod lagi sa kalooban natin. Hindi na yung kalooban natin ang susundin natin. Kaya yun, yung buhay natin ay maginhawa, masagana, magaan, dali ang mga pasanin niya dahil katulong natin ang Diyos. Pagagaanin niya yan eh. Kaya nga lahat lumapit tayo sa Kanya ng mga napapagana. Dahil dito tayo pinagpapahinga. Habang tayo ay nananalangin, nakapikit ang ating mga mata, nakatuon ang ating puso sa Diyos. Amen? Wala tayong iniisip na ano pa man. Dahil yan ang isang tunay na tagapagsunod sa ating Panginoon. Wala na tayong kagulumihanan pa. Wala na tayong mga pangamba pa. Kahit man ganyan ang nagaganap at nakikita natin na pagmamasdan sa buong sanlibutan ito. Dahil ang mahalaga, kasama natin sa araw-araw natin, buhay ang Diyos. Dahil kung wala sa ating buhay, sa ating pamilya, hindi nakasentro ang pagsasama ng isang pamilya, na wala ang Diyos, tunay na magulo, tunay na walang biyaya at grasya. At yan ay napapatunayan